What's up guys? Today andito ako ngayon sa Mapanwepe Lake dito sa Zambales sa San Antonio. Actually, dapat sa Cotto Mines ako kahapon pupunta. Kaya lang pagdating ko mismo doon, pagpunta ko ng tourism office, sabi nila doon na daw kumukuha ng permit sa mismong munisipyo. So bumalik ako ng munisipyo. Pagdating ko ng munisipyo, ang ending, sarado daw ang Cotto Mines. Gawa nung meron daw nire-renovate or under construction doon. So hindi daw sila nagpapapasok. So yun, nasayang ang biyahe ko. Sobrang layo. Dumating ako ng Masinloc around 2 PM na. Tapos pagdating ko, wala, negative, sarado. So ngayon, inisip ko plan B, either mag San Felipe ko dito sa Mapanwepe. Ngayon pag nag San Felipe naman ako sa Liwliwa, nakarating na tayo dun, so ayoko na dun. So pinili kong bumalik, another 2 hours ulit biyahe pabalik. Dito na ako napunta sa Mapanwepe, pero okay din naman, maganda. Hindi na nga lang ako nakapag video kagabi kasi nga sobrang pagod, tapos bad trip pa. Nagdala-dala pa ako ng goggles kasi nga sisisiring ko nga yung ilalim ng Cotto Mines doon. Kaya lang wala eh, minalas olas ng konti, pero sa susunod pupuntahan pa rin natin yan. Siguro may kasama na tayo nun. Ngayon kasi solo. So yun, pagdating ko dito kagabi, medyo nakakatakot kasi paggabi na ako dumating eh, around 5 PM na ako dumating dito eh, padilim na, kaya hindi na ako nakapag video kasi nagmamadali na ako mag setup ng tent. Pero okay naman, nagising naman ako ng umaga, okay naman pala pagkakaayos ko, nasa katinuan pa. Pakita ko sa inyo yung setup ko, simple lang. Hindi naman tayo professional na campers. Ayan. So dahil naging car camping to, mukhang mapapagastos na naman ako kasi mukhang mas kailangan ko ng owning tent kaysa yung ganitong nakatali-tali lang sa sasakyan. Tendency magasgas. Pero okay lang yan, kasama naman yan sa ganitong trip, bad trip. So ayun, yan lang yung setup ko. Gabi, luto lang ako nito. Ihaw ako ng isda, tsaka baboy. Hindi ko naman masyadong naubos. Problema ko tubig. Hindi ako nakapagdala ng maraming tubig. Yan. Ganda dito, sobra. Napakatahimik. Maririnig nyo yung yung ugong lang ng mga pine trees. Kung aware kayo sa anawangin kasi ganun eh, kapag yung may umuulan, dinig na dinig mo malayo pa lang, muugong na yung mga puno. Tapos napakalawak ng lugar, grabe. Dumating ako dito kagabi, ako lang mag-isa. Kaya sabi ko dun sa tour guide, sabi ko, sir, di baka ako delikado dito? Hindi naman daw, safe naman daw dito. Tsaka isa pagpunta dito, okay naman siya, accessible siya sa lahat ng uri ng sasakyan, motor, tricycle, tora-tora, van, kotse. Yan, kasi madali siyang puntahan. Pero may mga river crossing na medyo delikado kasi may tendency na mabalahaw kayo doon. Kaya, pero ina-advise naman ng tour guide na huwag kayong hihinto. Basta pag tinawid nyo yun, dire-diretso lang. Huwag kayong pepreno or basta dire-diretso. Yun. Yun lamang. Tapos may entrance fee pala dito na 10 pesos. Kada isang tao. Tapos 600 pesos para dun sa mismong lugar. Per sasakyan yun. Yung 600 pesos. Tapos sa tour guide, 800 kapag overnight. 400 kapag day tour. Yun.
overnight na ako. Sayang naman yung bagong content. Sobrang solid mga bossing. Totoo naman, parang ka nasa New Zealand kung nakapunta ka ng New Zealand, pero mahirap kasi i-compare kung hindi ka pa nakakarating ng New Zealand. Ako hindi pa ako nakakarating dun. So hindi ko masabing New Zealand to. Pero maganda, sobrang solid. Tahimik. Malayo sa kabiasnan. Tapos yung pagpasok nyo dito medyo malayo. Butin din ng halos ang oras papasok mula sa main road. Ganda. Tapos doon may dumating kaninang umaga doon. Mga nagka-camping na din doon. Dalawang pick up 'yan. Yung isa may RTT, yung rooftop tent. Yan, nakakainggit. Yung sa akin na puro sabit-sabit lang, tali lang. Kumbaga, ano lang ba, maitali lang. Diba? Sobrang solid. Super ganda. Napakatahimik na lugar. Tapos yung mga basura nyo, very bad. Gabi dumating ako, sandamak mga iniwan ng mga nag-camping dito ng basura. Dapat kung ano yung basura nyo, iuwi nyo. Kakalat lang kayo dito pa. Yan. Doon sa banda doon, maraming mga baka, kalabaw. Yan. Siguro yung mga pinagbabasihan nila na parang New Zealand daw. Sabi. Yan. Ganda dito. Sobra. May pakitaan ko kayo ng mga drone shot dyan. Buti na lang pala hindi umulan. Kung umulan, hindi ko alam gagawin ko. So, yun. Salamat kay Sedi sa pagpapahiram ng Christmas lights, kasi kung ang inasahan ko lang yung mga bulb light ko na madilim. So laking tulong nito. Pag nag-camping kayo, mag-invest kayo ng ganito kasi ang laking tulong, ang laking liwanag lalo sa gabi. Napakadaming aso, puta lang yan. So yun lamang sa mga panonood dyan, supportahan nyo tong channel ko ha. Hindi po ako professional pero sinusubukan. Yun lamang, peace out.